Morning guys, bali mamimitas tayo ngayong umaga ng pipino. Samahan nyo kami mamitas. Ito yung regular na pipino. So, sa banda ron, nandun yung Japanese pipino natin. Tara guys, samahan nyo ako. Slime tayo. Ito, ang laki oh. Ayan, ang laki pa. Wait lang. Wow. Ito. Bali itong itong regular pipino. Mas mabilis tong mamunga eh. Mas madami na pa. Oo, saka ang bunga niya mabigat. Oo. Kaya pag binebenta natin to, mas mura lang. Oo. Usually 50 pesos per kilo lang to eh. Unlike do sa Japanese cucumber, medyo maliliit saka mag-ano yung bunga niya, saka mas matagal siya mamunga. And then, yung bunga niya pa konti-konti lang, hindi kagaya nito na pwede siyang bumunga ng sabay-sabay. So, dami oh. Grabe na. Dami pa. Ang lalaki pa ng bunga. Kaya mas mura tong regular na pipino. Pati mabuto siya na pa. Saka hindi ito maselan kahit ibiyahe mo. Oo. Hindi napapanik yung balat niya. Hindi Kahit kagaya- dalawang araw na, no? Oo, hindi kagaya ng Japanese. Ayun pa, jumbo. Sa likod mo. Ayun, oh. Grabe, laki. Pakita mo pa. Ang laki oh. Ito, baka tumitimbang na to ng Kalahati. 3 piraso or 3 piraso sa 1 kilo. Ganun. Para check sa aso. Kinakain dito ng mga aso na. Malakas yung mga aso na pa. Okay na. Hindi ka. Saan? Ito po. Ito, lalaki yun. Okay. Pag kumuha tayo ng pipino, dapat yung gupitin natin para hindi masira itong ganito. So pag nasira to, dito siya nag-uumpisa mabulok. So, ato no, pag napitas na natin, pwede na natin pagkakas yung dahon para naman makahinga yung ilalim niya tapos hindi magpungos. Ito, pitas mo, pwede na putulin mo. Para gumaan din yung load ng balag. Tapos na. Ito yung napitas natin doon sa hindi kumulang 20 or 30 ka puno. Bagong bunga lang kasi siya. So, mga more or less nasa 7 kilos din. Ngayon, mamimitas naman tayo ng Japanese cucumber. Tara. Yan guys, bali simula dito sa area na to.
puro Japanese cucumber na to. Kasi mga kasobra lang yun sa regular na pipino. So dito tayo mamimitas ngayon ng Japanese. Ito, lalaki ng nila oh. Bali ito more or less nasa 1 week old na to eh. Ganito kalaki. So, ibang itsura niya. Mahaba siya na payat. Saka dark yung skin niya. Medyo delicate yung texture niya. Actually sumobra na nga yung mga laki niya. Yung iba guys, hindi natin maiwasan na ano, may tusok kasi may mga fruit fly or may mga insekto ito. Natutusok sila minsan. Pagka ganun minsan reject na. Ang laki oh. Ang laki nila. Ah. Mas masarap kainin tong ano eh, Japanese cucumber kasi hindi siya masyadong matubig. Medyo saka malutong siya. Kaso mahina mamunga na pa. Oo, medyo mahina lang siya. Pero unlike sa regular na pipino, medyo makatupong nag-harvest. Kailangan naka-jacket. Kasi yung katawan niya may mga spike eh. May mga spike yung katawan niya. Pati yung mga dahon. Bali itong Japanese cucumber na tinanim ko, more or less nasa 250 seeds. And 90% naman ang nabuhay sa kanya. Awa ng Diyos, kahit lumaki. Bali ito nga pala pang-apat na harvest na namin to. Sa Japanese. Oo. Magandang tanggalin na yung mga sobrang mga dahon. Lalo na itong mga ganito may mga sira na. Nagiging ano na lang siya, pabigat na lang siya sa puno. Ay, ito pa pala. Supposed to be dapat kahapon na nabos na kasi nagpasok tayo. Pa. Bali yan, ang kaibahan nitong Japanese cucumber, yung balat niya, dark. Saka manipis, saka medyo ano siya, medyo maselan siya, hindi kagaya ng regular cucumber. Ito kasi pagka medyo nagalusan mo, nasisira. Mabilis siya magalusan. Yan, ito yung bubunga sa kanya. Yan, yung sanga niya. Yan siya pag maliliit pa.
pwede naman ipruning na siya. Kaya lang, pabayaan lang muna natin. Kasi stress pa yung halaman, kakakuha lang natin ng ibang bunga niya. Sayang. Ang laki niya, natusok lang ng insekto. Parang sira na siya. So reject na to. Ang gagawin namin dito, kakainin na lang namin. Personal consumption. Kahit malalaki na siya, hindi pa siya magulang. Kasi malalaman mo ang cucumber pag magulang na. Pag wala na siya, halos tinik. Baliktad naman. Isa kasi, ganun din naman. Pero ito kasi, yung kasi yung palatandaan sa cucumber. Wag na wag nyo sisirain to. Halimbawa, ganito. Saan? Yan. Pag nasira siyang ganyan, tignan nyo to. Ito meron pa siyang konting tangkay. Ito wala na. So ito mas mabilis na itong masira. Saka yan, tignan nyo, ang bilis ng ano niya. Ang bilis masira ng kanyang balat. Maselan tong Japanese cucumber. Kaya mahal. Actually, bibihira kayo makakita sa palengke ng Japanese cucumber. Sa mall lang tayo makakakita nito. Kasi nga bibihira naman na nagtatanim ito dahil sa sobrang selan. Ayun po, sayang. Bukas. Ito po. Ang dami nang nabutas, insekto. Yung bumubutas sa kanya, fruit fly. Yan din yung sumisira sa, kung mapapansin nyo sa tanim yung ampalaya, mabilis siyang manilaw. Dahil yung sa fruit fly, binubutas nila, nilalagyan nila ng similya nila yung loob, uod. Hindi naman siya actually masama sa katawan at nakain. Halika, papakita natin yung fruit fly sa kanila kung ano ibig sabihin. Ito, halika. Pakita natin. Ito ang fruit fly. Yan siya. Yan yung tumutusok sa halaman, sa mga bunga. Ito, halos mapuno na siya. Oh. Yan yung fruit fly trap natin. Instead na mag-spray ka, gamitin mo yung fruit fly trap para pumasok sila lahat dyan. And then dyan na sila mamamatay. Meron siyang laman sa loob na yung tela, nilagyan natin ng methyl eugenol. Ayan o. Ayan o. Naaakit sila dyan eh. Ayan. Ayan. Lalaki. Mapapansin nyo, wala siyang masyadong dahon na. Pinutol ko na kasi yung mga dahon niya. Nag-pruning na tayo para lumaki yung mga bunga. Ayan. Instead na sa dahon na pupunta yung nutrients ng lupa. Sa bunga na. Ayan. Kaya ang bilis lumaki ng bunga. Ayan. Bali, ito pa. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 lanes. So, yan. Guys, pangalawang hakot na to. Or pangatlo na pala, sorry. Pangatlo na?
Hindi pwedeng itaktak, masisira yung balat eh. Mare-reject siya. Kailangan isa-isahin mo pa. Manipis kasi yung balat niya. Ayun, pakita mo. Ay, reject. Tinusok ng insekto. Medyo marami itong na-harvest natin ngayon. Kagaya ng nakaraan. Maganda kasi yung panahon, no? Umaraw ng... Yung mga reject, kung hindi namin pinamimigay, kinakain namin. Or, pagka talagang, binibigyan din ng aso para makatikim. Favorite ang aso namin ko eh. Yan yung papanya po. Huwag mo lang masabitan ng kuko mo yung balat. Sobrang selan, no, pa? Bumabaon eh. Kaya nga. Meron pa tayong isang hakot. May isa pa? Last na yun. Last basket na. More or less siguro mga 30 to 50 kilos din siguro. Yan na siya, guys. Ang ganda ng kulay, no? Pa. And guys, bali, done harvest na po tayo for today. Ito na po lahat yung na-harvest natin sa ating 250 puno ng pipino. So more or less nasa 50 kilos din po itong mahigit. Sa mga nagbabalak po magtanim ng pipino, mas maganda po magtanim talaga siya sa tag-araw. Kasi medyo masela po siya sa ulan eh. Ayan. So, huwag niyo pong kakalimutan i-follow, i-like ang aming page. Subscribe na rin po. At mag-iwan na rin po tayo ng isang maikling comment. Yun lang po mga guys. Salamat po at sa susunod ulit.